Sinabi umano ng US Navy na magpapadala sila ng isang aircraft carrier sa South China Sea upang pigilan ang pinaplanong pagpapatupad ng bagong batas ng China na naglalayong arestuhin ang mga tinatawag nitong trespasser sa loob ng kanilang teritoryo. Sinabi ng isang tagapagsalita ng 7th Fleet na ipapadala nito ang USS Ronald Reagan sa South China Sea na kung saan ay kasalukuyang nakabase sa Yokosuka, Japan upang pigilan ang ilegal na batas ng China. Binigyang diin ng US Navy na wala umanong karapatan ang China na magpatupad ng ganitong batas at dahil dito, poprotektahan ng Estados Unidos ang mga maliliit na bansa na posibleng maapektuhan sa hakbang na ito ng Chinese government. Sinabi rin ng US Navy na hahadlangan nila ang mga ginagawang pang-aapi at pang-aabuso ng komunistang bansa sa South China Sea at patuloy lang babantayan ang galaw ng Chinese Navy at Coast Guard sa nasabing karagatan. Ito ay matapos sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ng bagong regulasyon ng Chinese Coast Guard ay salungat at malinaw na paglabag umano sa United Nations Convention on the Law of the Sea at UN Charter. Naglabas ng pahayag si Carpio matapos inaprubahan ng China ang isang bagong polisiya na nagpapahintulot sa Coast Guard nito na ikulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis ang mga sinasabi nitong trespassers sa South China Sea. Idinagdag niya na sa ilalim ng bagong regulasyon na ito, ang Chinese Coast Guard ay otorisado na arestuhin, i-detain at paalisin ang mga foreign individuals o vessels na naglalayag sa karagatan na iligal na inaangkin ng komunistang bansa sa South China Sea. Binanggit din ni Carpio ng July 2016 Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration ay nagpawalang bisa sa tinatawag na 10-dash line ng China na kung saan lumampas sa mga exclusive economic zone ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sinabi niya na sa ilalim ng UNCLOS, tanging ang coastal state ang may sovereign right at jurisdiction sa sarili nitong EEZ at ang China ay walang jurisdiction sa EEZ ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei o Indonesia. Kaya ang bagong regulasyon ay hindi maaaring i-apply sa mga EEZ ng iba pang mga coastal states. Idinagdag niya na sa ilalim ng UN Charter, ang pagbabanta o paggamit ng puwersa ay pinagbabawal sa mga disputes sa pagitan ng mga estado at ang banta ng China na paggamit ng puwersa sa iba pang mga ASEAN coastal states ay isang paglabag umano. Samantala, binalaan umano ni US President ang gobyerno ng China tungkol sa plano nito na arestuhin ang iligal na manghihimasok sa kanilang teritoryo sa South China Sea at sinabi ng US President na labag umano ito sa international na batas. Sinabi na hindi umano papayag ang US government na basta-basta nalang arestuhin ng komunistang bansa ang mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea, lalong-lalo na kapag nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Binigyang din rin ng US President na wala umanong karapatan ang China na magsagawa ng anumang law enforcement activity sa South China Sea dahil labag umano ito sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Nagbanta na handa ang US government na magpadala ng karagdagang military assets sa South China Sea kapag pinilit ng komunistang bansa na ipatupad ang pinakabagong batas nito sa pinag-aagawang karagatan. Ito ay matapos binalaan ng Pilipinas ang China na magiging direktang paglabag umano sa international na batas kung ipipilit ng Coast Guard nito na ikulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis ang mga sinasabi nitong trespassers sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs
ng mga regulasyon ng China Coast Guard ay hindi maaaring i-apply sa mga state territories at maritime zones dahil labag ito sa mga karapatan at entitlement ng iba pa mga sovereign states sa ilalim ng international na batas. Niremind ng DFA ang China na mga domestic laws ay dapat naayon sa mga commitment at obligasyon nito sa ilalim ng international na batas, partikular na ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ang umiiral na 2016 Arbitral Award sa South China Sea, gayon din ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Sa ilalim ng mga bagong regulasyon, pinahintulutan ang Chinese Coast Guard na mag-interrogate at ikulong ang mga tinatawag nitong trespassers nang hindi bababa sa 30 hanggang 60 araw ng walang paglilitis, tulad ng mga foreign vessels at taong pinaghihinalaang pumapasok sa mga inaangking teritoryo ng China. Inilabas ng Beijing ang kautusan matapos ilang ulit na hinarang ng Chinese Coast Guard ang mga Philippine vessels sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal at Ayungin Shoal, mga lugar na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Patuloy na inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea, sa kabila ng naging desisyon noong July 2016 ng Permanent Court of Arbitration na nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng komunistang bansa sa pinagtatalunang karagatan.